Bago tayo magsimula sa ating klase, inanyayahan ko ang lahat na tumayo upang simulan ang ating pagdarasal. Maaaring ating iyuko ang ating mga ulo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Mahal naming Ama, salamat po sa pang-araw-araw na iyong binigay sa amin. Salamat po sa lakas ng aming katawan, sa pang-araw-araw na aming kinakaya ang lahat ng mga pagsubok. Mahal naming Ama, gabayan niyo po ang aming mga kaibigan, ang aming mga guro, at ang aming mga mahal sa buhay, at lalong-lalo na po sa aming sarili. Mahal naming Ama, hindi namin ito magawa kung wala ka sa aming tabi. Maraming salamat po sa pang-araw-araw na nandito ka sa amin at nakasubaybay. Hindi namin ito magawa kung wala ka. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Magandang araw mga bata! Maligayang pagbabalik! Sana ang lahat sa inyo ay nasa mabuting kalagayan. Muli, ako si Binibining Richie Jerry Villa, ang makakasama ninyo sa paglalakbay sa asignaturang Filipino. Magsiyo po ang lahat at kapag natawag ko ang inyong mga pangalan, maaaring sabihin, narito po Binibini. Ano ang sasabihin? Magaling. At kapag wala ang inyong mga kaklase, ang sasabihin, wala po Binibini. Naintindihan niyo ba ako mag-aaral? Magaling. Okay. Arnel, Arajo, Bautista. Masaya ba kayo ngayong araw, mga mag-aaral? Magaling. Pero bago yan, maaari ba tayong tumayong lahat at mayroon tayong kakantahin? Handa na ba kayo sa ating kakantahin ngayong araw? Magaling! Okay, tumayo tayong lahat at kakanta tayo ng Ang Mga Ibon. Sinong nakakaalam sa kantang ito? Meron? Magaling! Sige, kakanta na tayo. Handa na ba kayo? Magaling! Okay, tumayo na at atin nang simulan ang pagkakanta. Ang mga ibon na lumilipad ay mahal ng Diyos. Di kumukupas. Ang mga ibon na lumilipad ay mahal ng Diyos. Di kumukupas. Huwag ka nang malungkot, kaibigan ko. Tungkol saan ng ating kinakanta? Magaling! Ano ang titulo ng ating kanta? Adrian! Magaling! Bago tayo tumungo sa ating paksa ngayong araw, gusto ko lang basahin ninyo mag-aaral ang ating layunin ngayong araw. Layunin, pagkatapos ang talakayan, ang mag iralay nasahang. A. Nalaman ang kahulugan ng pangatnig at mga yuri ito. B. Napaliwanaging malinaw ang pangatnig. At C. Nakakalika ang mga pangangusap gamit ang pangatnig. Magaling! Ngayon, meron akong ipapagawa sa inyo upang malaman nyo kung ano ang ating aralin ngayong araw. Handa na ba kayo mag-aaral? Magaling! Okay! Ngayon, kayo ay aking hahatiin sa dalawa o kayo ay maghahanap ng inyong kapares. Handa na ba kayo? Okay!
Ang mga mag-aaral ay hahatiin ko sa dalawa. Ngayon, humanap kayo ng inyong kapares at magtabi kayo. Ang unang gagawin nyo kasama ang inyong kapares ay salungguhitan ang mga letra na nagpapakita ng pangatnig. Ito ang mga pangungusap na inyong sagutan. Opo, ma'am. Magaling mga bata! At ang pangalawang gagawin nyo ay sa linya bago ang mga numero, ilagay ang tama kung ang pangungusap ay may salita na pangatnig na ginagamit at mali naman kung ang pangungusap ay walang pangatnig na ginagamit. Sa ikalawa, ito ang mga pangungusap na inyong sagutan. Opo, ma'am. Ang pangatlong gagawin nyo ay ikahon ang mga pangatnig sa bawat pangungusap. Handa na ba kayo mag-aaral? Magaling! Ito ang mga pangungusap na sagutan niyo sa ikatlong gawain. Salamat po, ma'am. At ang pang-apat na inyong gagawin ay isulat ang nararapat na pangatnig ayon sa nilalaman ng pangungusap. Piliin ang mga pangatnig mula sa kahon. Kumusta ang inyong damdamin pagkatapos sa ating gawain? Adrian? Magaling! Mabuti naman kung ganon. Masaya ba ang ating nagawang gawain? Cristel? Magaling! Bakit masaya ang ating gawain ngayong araw? Buti naman! Saan kayo nahihirapan sa ating gawain? Okay. So, mabuti naman. Kung gano'n, nasasayahan din ako sa aking mga narinig at nakita sa inyo mga mag-aaral ko. Ngayon, ating tatalakayin kung ano ang ating aralin. Ang ating aralin ay tungkol sa pangatnig. Ano ba ang pangatnig? Christine, para sa iyo, ano ba ang pangatnig? Magaling! Upang ating mas maunawaan, ang pangatnig ay salitang nag-uugnay sa dalawang salita, parirala o sugnay upang mabuo ang diwa o kaisipan ng isang pahayag. Ang pangatnig din ay ginagamit upang mabigyan ng kahalagahan o dahilan o katuwiran para sa naganap na kilos. Maaaring gamitin ang mga salitang dahil sa, sanhi sa, sapagkat, o mangyari at iba pa. Ano-ano ang ibig sabihin ng pangatnig? Adrian? Magaling! Ang pangatnig ay ginagamit sa salitang katuwiran kung halimbawa nito ay ginagamit ang dahil sa, sanhi sa, at iba pa. Magaling, Adrian! Maaari ka nang umupo. Ang kahulugan ng pangatnig, ito ay nagsasaad ng dahilan o katwiran. Maaaring gamitin natin ang halimbawa na dahil sa o sapagkat at marami pang iba. Ngayon, tutungo tayo sa mga iba't ibang uri ng pangatnig. Alam niyo ba na mayroong iba't ibang uri ang pangatnig? Sino ang nakakaalam sa mga iba't ibang uri ng pangatnig? Wala? Sige, ipaalam ko sa inyo ngayon. Mayroong 9 na uri ang pangatnig. Ano-ano ang mga uri ng pangatnig? Ngayon, ating alamin na ang pamukod na uri ng pangatnig. Ito ay ginagamit sa pagbukod gaya ng o,
ni, maging, at man. Okay, ano ba ang halimbawa sa paggamit ng pamukod na pangatnig? Halimbawa nito ay, sino ang pipiliin mo? Ako o siya? Ano ang pangatnig na ginagamit natin dito sa pangungusap? Oh, magaling! Ang pangatnig dyan ay ang O. Ang pangalawang pangatnig, ito ay panubali. Ano ba ang panubali? Ang panubali ay nagsasabi ito ng pag-aalinlangan, gaya ng kung, kapag, pag, sakali, dis o disinsana. Magaling! Ano ba ang halimbawa ng panubali? Ang halimbawa ng panubali ay, kapag pupunta ako sa kanila, makakain ba ako? Ano ba ang pangatnig na ating ginagamit? Kapag. Magaling mga mag-aaral. Ang ikatatlo naman na uri ng pangatnig ay ang paninsay. Ano ba ang paninsay, mag-aaral? Magaling! Ay nagbigay ito ng dahilan o katuwiran para sa pagganap ng kilos, at ang mga ito ay ang dahil sa, sanhi sa, sapagkat, at ang mangyari. Ano ba ang halimbawa ng pananhi? Ang halimbawa ng pananhi ay, si Ana ay pumunta sa paaralan dahil sa kanyang kaibigan. Ano ba ang pangatnig na ating ginagamit? Magaling! Ang pangatnig na pananhi ang ating ginagamit ay ang salitang dahil sa. Magaling mag-aaral! Ngayon, tutungo tayo sa panglimang uri ng pangatnig. Ito ay ang panapos. Para sa inyo, ano ba ang panapos? Magaling! Ang panapos ay nagsasabi ng nalalapit na katapusan ng pagsasalita, gaya ng upang, sa lahat ng ito, di kawasa, sa wakas, at sa bagay na ito. Ito ang mga salitang halimbawa ng panapos. Ano ba ang halimbawa ng panapos para sa inyo? Okay, ang halimbawa ng panapos ay nagsasaad ng sa lahat ng ito na aking nabanggit, ito ay katotohanan. Ano ba ang ginagamit na panapos natin na pangatnig dito? Magaling! Ang ginagamit natin na pangatnig o panapos ay sa lahat ng ito. Magaling mag-aaral! Ngayon, tutungo tayo sa ika-6 na pangatnig. Ito ay panlinaw. Ano ba ang panlinaw para sa inyo, mag-aaral? Magaling! Ang panlinaw, ito ay tumutukoy o ginagamit upang ipaliwanag ang bahagi ng kabuuan ng nabanggit. Halimbawa nito ay gumagamit tayo ng kaya. Ang halimbawa ay, si Ana pumunta doon, kaya siya pumunta doon upang makipaglaro. Ito ay nililinaw niya ang kabuuang nabanggit na pangungusap. Ang pangpito, ito ay panimbang. Ano ba sa inyo, mag-aaral, ang salitang panimbang? Tinitimbang? Magaling! Okay, upang ating maliwanagan, ang panimbang ay ginagamit sa pahayag ng karagdagang impormasyon at kaisipan, gaya ng ano? Gaya ng at saka, pati, anupat. Ano ang ginagamit na mga salita? Magaling! Ano ba ang halimbawa nito?
Okay, ang halimbawa nito ay si Mama at si Papa, pati na rin si Kuya ay pumunta sa bayan. Ano ba ang ginagamit na panimbang dito? Pati, magaling mga bata. Ngayon, tutungo tayo sa ikawalo. Ano ba ang ikawalong uri ng pangatnig? Ito ay pamanggit. Ano ba sa inyo ang pamanggit, mag-aaral? Ang pamanggit ay gumagawa o nagsasabi lamang ng iba. Tulad ng, ano? Magaling! Daw, raw, sa, ganang akin, iyo, di umano. Ito ang mga salita na halimbawa ng pamanggit. Magaling! Ano ba ang halimbawa na pangungusap ng pamanggit? Ang halimbawa na pangungusap ng pamanggit ay si Ma'am ay pupunta daw ng bayan. O, anong ginagamit na pamanggit na pangungusap dito sa pangungusap na ito? Daw. Magaling mag-aaral. Ngayon, tutungo tayo sa huling uri ng pangatnig. Ito ay panulad. Para sa inyo, ano ba ang panulad? Magaling! Ang panulad o tumutulad ng mga pangyayari o gawa tulad ng kung sino, siyang, kung ano, at siya rin. Ano ang mga ginagamit na halimbawa ng panulad? Magaling! Ang ginagamit na panulad ay kung sino ang nakabasag ng pinggan, siya ay magbabayad. Anong ginagamit dito? Kung sino. Magaling mga mag-aaral. Magaling mga mag-aaral. Alam ko naman kayo ay matatalino at magagaling sa klase. Ngayon, alam ko din na marami kayong leksyon na natutunan sa akin ngayon. Ngayon, tutungo tayo sa ating paglalapat. Handa na ba kayo mag-aaral? Magaling! Mabuti naman kung ganon. Ngayon, meron tayong gagawin. Handa na ba kayo? Pag sinabi kong handa, ang gagawin nyo, handang-handa. Handa na ba kayo? Magaling! Ngayon, ang gagawin ninyo ay basahin at unawain ang bawat pangungusap sa ibaba at bilugan ang nagpapakita ng mga halimbawa sa uri ng pangatnig at piliin mula sa loob ng kahon ang tamang sagot na kaugnay nito. Magaling! Ngayon, tutungo tayo sa pagtataya. Basahin at unawain ang pangungusap. At sa lungguhitan ang makikita ang ginagamit na pangatnig. Magaling mga bata. Ngayon, Handa na ba kayo? sa inyong takdang aralin. Handa na ba kayo? Magaling. Magaling, handang-handa na kayo. At ngayon, ang inyong gagawin sa inyong takdang aralin ay sa isang kalahati na papel, pumili ng 5 na pangatnig at gamitin ang angkop sa sariling pangungusap. Naintindihan mga mag-aaral? Magaling! Kayo ay pipili o gagawa ng 5 pangungusap na nakaayon sa pangatnig. Magaling! Dahil tapos na ang ating paksa o aralin ngayong araw, mga mag-aaral, maaari ba kayong tumayo? Paalam mag-aaral! Paalam, mag-ingat kayo sa inyong pag-uwi.